Uy, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako si Roy Cabonegro. At welcome po dito sa aming daily, weekly, monthly The Agenda sa currentph.com. Kahit anong oras maisipan, Yan po. Ano ba araw ngayon? ngayon ay Wednesday. Wednesday September. na, gitna ng linggo. September ano ba? September... Ano bang September ngayon? 18? 18. 18. O, 3 araw na lang po bago ang September 21 At yan ay ang 50th anniversary. Anniversary ba ang ng tamang Batas Militar. deklarasyon Batas ng martial law. Militar. September 21, 19... depende. Turo sa'yo. Okay. At kanina nga lamang po ay nagpatuloy naman itong budget hearing ng House of Representatives dito po sa budget ng Office of the Vice President. Yes. At guess who kung sinong pumunta? Di syempre, si VP Sara. Dito Sara po mga kababayan, nagpakita na po. Oo, pero hindi nag-take ng oath. Hindi nag-take na ang kanyang oath. Hindi po siya tumayo. Bakit? At itinaas ang kanyang kamay. Bakit? Hindi naman daw po siya, ano ba yun? Guess, hindi resource person. Hindi ko na nga rin Hindi. maintindihan. Ang pinag-usapan is, siya ba ay resource person or witness? Oo. Oo. Kasi para siyang tinatratong witness. Hindi, tinatato siyang resource person. Na dapat siya Hindi ay umano. witness. Oo. Pero parang nangyayari, Oo. nagiging Naging witness. witness siya. Oo. Kaya lang, witness na ginigisa sa sarili niyang mantika. Correct, oo. Na ibang witness. ano? yung mga hindi nakagets ko kanina, Hmm. yung mga hindi nyo na-gets, bakit ganyan ang actuation ng ating Vice Presidente, explain po namin ngayon ni Roy. Hmm. Oo, bakit ganun po ang actuation ng ating Vice Presidente at sinasabi niya na hindi siya bratinela. Hindi nga raw. Oo, kasi sabi ni Francis, napaka-bratinela naman ito. Pero lagi niya sinasabi, Hindi hindi naman sinasagot. daw. Nasa Oo. tama daw ang kanyang ginagawa. Tama daw ang kanyang At ginagawa. para daw sa bayan, alamin Oo. natin kung At sa bakit kaya unang niya pagdinig. sinasabing gano'n. Sa unang pagdinig, medyo masakit sa tenga nga naman. Tama yan. Kasi sabi mo nga noong nakaraan, nung nag-explain tayo dito, parang kabastos-bastos naman yun. Ano yung sinabi mo? Parang sinapak ba? Parang kanya, parang sinampal niya yung mga... Yan. Dahil parang sinabi, ay, hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Correct, Parang oo. gano'n, no? Parang gano'n kasi sabi, may tradisyon Mm-mm. na ang pagka-budget ng eksekutibo, lalo na ng Office of the President at Office of the Vice President, hindi na dapat yan palaging tinatanong, kundi pinapabayaan na lang. Pinapabayaan na lang. Oo. At motu proprio, inaano nila. Well, gayon pa man, meron ngang mga disallowances ang COA, kaya nagiging batayan ng mga congressman para i-scrutinize ang kanyang budget. Oo. Ang problema ko mga kababayan, ito po, no? And I hope we're tama, we're correct. The reason why ang ating Vice Presidente ay hindi sumasagot ng tama doon o hindi niya sinasagot kung ano yung mga questions. Kasi in the first place, there are two reasons. Number one, meron ho talagang Supreme Court case That's right. na ipinasa ng Makabayan Black yata nila Francine, no? Nakafile. Castro. Oo, nakafile yun. Siyempre, kung ikaw ay tratuhing witness at hindi resource person, maaaring ikasama mo. That's right. Oo, yun ang pinaliwanag naman nung nag-back up naman kay Sara kanina, si dating presidente at ngayon congressman ng Pampanga, si Gloria Macapagal Arroyo. Nag-cite siya daw ng isang Supreme Court case na sinite naman ni Miriam Defensor Santiago nung panahon siya pa inabubuhay. At ito po may kinalaman dun sa distinction baga ng isang witness at isang resource person. Kasi pag sinabi mong resource person, ibig sabihin nun yan, kung ano man yung sabihin mo doon, iyan ay bunga sa iyong pagkakaintindi o na witness mo. No? At iyon ang pagkakaintindi. Kasi kaya nga resource person. Nagpapatunay ka. You are an expert in you're that an field. expert. Therefore, tinawag ka ng Kongreso para sabihin mo kung ano yung expert opinion mo. That's right. Pag witness, ibig sabihin ho niyan, ikaw ay nasangkot or meron kang kinalaman o may alam ka sa isang commission of a Of a crime. Of a or crime. an anomaly. of an anomaly.
Ngayon, pagka ganun kasi, incriminating ho yun. And in this Sang-ayon, case, oo. parang self-incriminating ang nangyayari, no? Parang ganon, ang yan ang ano. So, tama ba o mali ang Vice Presidente in acting like that? Ang sagot, dahil may self-preservation principle, tama ho yun. May karapatan siyang protektahan ng sarili niya laban sa self-incrimination. Kasi nga, may dinidinig na, may dinidinig na kaso sa Supreme Court. okay. Ito yung pangalawang hindi nyo naintindihan at sana maintindihan ninyo. At hindi po kami nagsasalita dito for on behalf of the Office of the Vice President. Nakita ko lang ho kanina nung pinapanood ko yung proceedings na, uy, may ganito pala, kaya pala naisip ko kung bakit ganon yung actuations ng ating pangalawang Pangulo. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Kasi pinagbabanta pong impeachment Ayun. sa kanya. Mukhang sinabi niya kanina sa isang Sinabi ba niya? interview. Oh? Kanina lang, a few hours ago, na nag-uusapan niya naman ng impeachment dito. Parang gano'n ang kanyang sinabi. Inalud lang niya. Oo. Pero ang katotohanan po dyan, mga kababayan, kasi it seems, on the purview of the Vice President, ito pong budget hearing ay nagiging de facto impeachment hearing. Okay? Kasi maaaring gamitin laban sa kanya yung kanyang sasabihin dyan sa budget hearing kapag ka nagkaroon na po ng hearing sa impeachment. So, ginagamit ang public hearing para kumuha ng mga testimonya na makakasama lalo sa kanya. At galing sa kanyang bibig. Galing sa kanya mismo. Para mas mabilis yung proseso. Kasi nakita nyo naman po nung panahon ni Erap, di ba? Kung paano nagkaroon ng impeachment. The very first in the history of the Philippines na isa pong presidente ay dumaan sa impeachment trial. That's right. So, naging trial po yan. Gumawa po ng body pa, no? Ang Kongreso. Tinransform pa into a judicial body. Yes, oo. Tapos, well, yung the same procedure, yun po yung mag-a-apply kay Sara eh. Ngayon, ang problema nila is that may lack of time element. Kasi kung halimbawa, magkakaroon ng impeachment, dapat yan magkaroon ng conclusion prior to the May 2025 elections. That's right. Kasi it may affect ito pong mga futures ng mga politiko sa darating na eleksyon. So, ang window mo of opportunity para mapabilis yung botohan ng is that kung halimbawa, narinig nila dyan sa budget hearing na may this and that na nagawa ang Vice Presidente mula sa kanyang sariling bunganga. That's right. Maaaring gamitin mo yan para mapabilis yung proseso. Kaya, nag-iingat po yung kaya intindihin ninyo, hindi ho daw siya bratinela. Kundi, nagsi-self-preservation lang siya. Ganun ba yun? Ayun ang... Pero yun ang Ricky, ano niya. di ba ang impeachment is by large is really a political process. It's a political process. Ito namang mga hearing, sa budget hearing halimbawa, o any hearing sa Kongreso, is really a matter of facts kasi nag-establish ng facts for the purpose of lawmaking. In this case, yung pag-allocate ng pondo. Correct. Na power of the purse ng Kongreso. Pero naka-record eh. Pero magkaiba yung purpose nun. Kasi pag nangyari yan, na-record yung halimbawa, yung testimony mo, bahagi na siya ng historical record ng Kongreso. Pwede niyang i-pull out yan anytime. That's right. So, ibig sabihin nun, kung magkaroon ho ng impeachment, pwedeng iyon ang number one basis. Yun ang pruweba na gagamitin. O ikalawa, maaring one of the pieces of evidence. Pero ang dilema dyan, Ricky, ano nga mariresolve yung mga tanong tungkol doon sa budget sa Vice President's office? Well, sadyang ang Supreme Court siguro ang pwedeng umano dyan. No? Kung wala dun sa rules at kung hindi ma-determine ng House of Representatives mismo. So yun po mga kababayan, pinapaintindi lang namin, hindi mo kami kumikilig kahit kanino rito. Sinasabi lang namin na ang ginagawa ho ng Vice Presidente ngayon ay political din. Sapagkat kanyang iniiwas ang kanyang sarili dun sa prospect na in the event na magkaroon ng impeachment, baka yung kanyang mga testimonya dun sa Senate, sa Congressional Budgetary Hearing ng Office of the Vice President, magamit laban sa kanya. So, maliwanag ko yun. Dapat ang mga hearing ay in aid of legislation, di ba? Yun ang purpose niya dapat. Hindi, dito. Dito, in aid of legislation, ibig sabihin, ano yung legislation dito?
Ang legislation nun dito, ito yung budget Yes, yung ng National pamahalaan. Kasi General kailangan nyo yan Appropriations Act. palaging isa batas. That's right. So, yun po yung proseso kasi natin under a democratic republican state. Mm. No, dumadaan ho talaga sa proseso yan at bahagi ho yun ang principle of check and balance at bahagi ng autonomous exercise of powers ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. So, para sa Kongreso, nababastusan sila, pero bilang Vice President, kinakailangan ho diyang iprotekta rin mismo yung kanyang tanggapan o opisina. Mm. Ang opisina po ng Office of the Vice President. Okay. So kung ako sa Vice Presidente, napapaliwanag naman pala ho namin, kami layman naman ho kami dito, napapaliwanag naman pala natin ng ganyan. Dapat ganun niya may paliwanag para maintindihan ng tao kung bakit ganun ang kanyang actuation. Correct. Maraming salamat po mga kababayan.